Nasa linya na natin si Secretary Hans Leo Cacdac ng Department of Migrant Workers. Secretary, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga po, Ka Jerry, Ka Tunying, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Opo. Secretary, ang saklap naman ang nangyari na yun dun sa kababayan natin nang galing sa Kuwait, ano? Paano nangyari yung pagkakapalit na yun ng bangkay, Secretary? Unang-una ay itong kaso ng OFW na ang unang ulat ay namatay ng coal smoke inhalation. Namatay siya sa bahay bakasyonan na wala siya doon sa bahay ng employer niya. Yung employer niya, sinama siya at yung dalawa niyang foreigner na kasama na kasambahay din at sinama sila doon sa bahay bakasyonan at doon nga sa tinatawag na resort chalet nangyari no, sa kwarto nila overnight habang natutulog ay nangyari inhalation. So, dinalaw ko yung pamilya nung linggo, nung weekend at nakadaupalot ko sila pangalawang beses na ito at I assured them of two things. One is yung pagpapaalam pa kung anong clarification, kung ano nangyari. Kung ano talaga. Inaantay pa natin yung police report at autopsya. At pangalawa, yung agarang pag-uwi ni Jenny, pangalan niya OFW Jenny. Si Jenny. At ang humingi na rin ako pamanhin at bigyan ng paliwanag sa ngayon, hindi pa kasi kumpleto ang detalye, pero ang paliwanag so far is yung service provider. Kasi nagbigay rin ako ng direktiba na madaliin ng pag-uwi. Service provider, tinanggap yung labi doon sa Criminal Investigation Division ng Kuwaiti side. At may identification doon. So lumalabas na mali yung sa pagtukoy ng labi. At pangalawa, yung pag-ship no, na hindi na itukoy na maigi. Hindi nakita na maigi ng labi lalo na sa side natin. So, anyway, at any rate, sabi ko dun sa pamilya, ay yung abogado natin, tinitignan ngayon kung ano talagang detalye na nangyari and whether there are legal liabilities here dito sa nangyari. At kapag ang findings ng abogado natin, according to Kuwaiti law, ay may legal liabilities, then habulin natin ito. Rest assured, habulin natin. And si Jenny naman, nakapipinto na makauwi na itong Webes. Pero andun pa rin sa Kuwait. Baka naman naipadala naman sa Nepal, Secretary. Hindi. Kasi nung linggo, nung nandun ako, pakiusap kasi ng pamilya, i-check kung nandun pa si Jenny sa Kuwait at pagpadala ng litrato. So nung linggo, habang nandun ako, dala-dala ko na yung litrato sa cellphone ko. At pinakita ko sa kanila yung litrato ni Jenny bilang pagpapatunay na nasa Kuwait pa si Jenny. Yung pong, tama po ba yung unang report na Nepali po yung nakarating dito? Opo. Yes. Opo. Nepali na, mukha rin Pilipino pero mahirap mag-husga kung ano nangyari. Nagkamali sa identification. Opo. Paano natukoy yung nationality no nung dumating dito? May mga tag po. We were informed by the provider, service provider, na ang naipadala nga yung isa sa Nepali colleague. Kasi tatlo sila doon sa kwarto. Opo. Yung po bang yung pamilya naman ng Nepali, malamang naghahanap naman ng kanilang kamag-anak yun, Secretary. Yes, so kagabi ay uwi na yung labi. Nung naibalik na, ibig sabihin sa Kuwait yung labi ng Nepali. Okay. Kagabi nailipad na. Hindi naman ay inuwi natin doon imbis na sa Nepal. So lahat po ng mga expenses po dito ay sino po ang kumakargo po? Yes. Sagot ng service provider. But at any rate, whatever happens, walang gagastusin dito yung kamag-anak, yung pamilya. At dito sa expense ng pagbalik at yung pagpapadala kay Jenny ay sa service provider. Opo. Doon sa pagkamatay nila, Secretary, parang kakaiba ho yan, ano?
smoke inhalation dun sa charcoal, yung ginagamit, yung sa, para ginagamit na heater? Meron daw coal metal stove doon sa kwarto eh. Oo. Yun ang nasa ulat, hindi ko alam kung paano ang exact setup nor yung itsura ng kwarto. So these are things that we hope will be clarified doon sa police report. At saka na-autopsya din si Jenny doon sa Kuwait, so we're also expecting the autopsy results. Oo. So and hindi pa natin inaalis ang possibility ng foul play dito, Secretary. Yes, at saka negligence. Kasi kung hindi man in bad faith o with evil intent ay posibleng negligence, di ba? Kawalang bahala o hindi tanaw o pagtingin sa sitwasyon ni Jenny at yung mga kasamahan niya kasi gayong ang bahay bakasyonan yung pupuntahan. Kung yung safety nila doon sa lugar na yan. So these are things that I ask our legal retainer to look into. And as I said, so two things nga yan, yung maling pagpapauwi at saka yung mismong pangyayari. Yung maling pagpapauwi po, meron po ba kayong tinitingnan na negligence on the part of our personnel? Well, kasama na rin yun, pero offhand, ang pagsusuri ko dun sa explanation ng service provider, we were not given a chance to view the remains. It was shipped immediately. Naka-body bag po ba? Naka-body bag o naka-coffin? Hindi ko sigurado Tunying kung ano ang setup o yung itsura pagdating. But yeah, yung galing sa service provider yung pag-ship ng remains. Mula sa Kuwaiti authorities to the service provider to the airline. Opo. Kasi po, kaya po tinatanong yung tungkol sa personal po natin, baka may matutunan din tayo dito in the future sa mga tao natin. Kasi kung po yan, tao po yan. Bangkay po ang pinag-uusapan po natin. Mabuti sana hindi sinunog o hindi ba may mga cremation, baka biglang kinremate, hindi naman pala atin yung pong i-cremate. Mga ganun po, Secretary. Baka kailangan naman ng improvement sa protocol. Of course, meron parating room for improvement. A tighter coordination with the service provider. But para sa akin siyang ngayon, of course, I'm postponing my final recommendation evaluation. So ayan ang nakikita ko mo, batay doon sa sulat ng service provider, mukhang sinip nila ng agaran. And ito ang pinatitignan ko precisely doon sa ating lawyer. Yes, sir. Okay. Secretary, salamat. Thank you so much salamat po. sa update. Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo, God. Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Mga